Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 351. Hindi pwede. Ang young Master Wilson ay nasa hustong gulang na, at ang isang lalaki ay dapat palaging tuparin ang kanyang salita, hindi ba? Nagsalita si Faye nang hindi pinipigilan ang kahihiyan ng ibang lalaki. Nakangisi. Tama iyan. Maliban kung aminin mo na hindi ka lalaki ngunit isang eunuch o babae, hindi namin hahayaang mag-slide ito. Sumigaw din ang nasisiyahang si Tanya. Nakahalukip-kip ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib nang marinig ang kanilang pagsuway. Young Master Wilson, nakipagpustahan ka lang kay Faye dahil naisip mo iyon. Bago siya dito, at sa makatuwid ay hindi sanay sa mga bato sa pagsusugal. Hindi ka ba nahihiya ngayong natalo ka sa isang rookie? Higit pa rito, ikaw. Tumangging tanggapin ang iyong utang ngayong natalo ka. Hindi ito magiging masyadong buti naman kung may lumabas na salita, di ba? Bakit napakasakit mong taunan? Sa pagkakataong ito ay si Ivan na humakbang at ninisyon si Wilson. Ang mga bodyguard. Hindi nang ahas gumawa ng kahit isang ingay. Ang pamilya Drake ay isa sa mga pinakakilalang aristokratikong pamilya, wala silang posisyon para magbantao. Bully kay Tanya Drake. Ito ay halos tulad ng pagpirma sa kanilang mga sertipiko ng kamatayan. WHO. Sinabi na ako ay isang masakit na taunan. Nagdikit ang ngipin ni Young Master Wilson. Ako. Aminin ang pagkatalo. Deklare niya. Shock rippled sa karamihan ng tao. Hindi sila kailanman inaasahan ni Young Master Wilson na madaling sumuko. Gayunpaman, ito ay pa rin ang natural na kurso ng pagkilos. Ang mga taong nakatayo sa harapan niya ay wala. Ordinaryong tao, ngunit mula sa pamilya Drake. Hindi niya kayang tumayo laban sa kanila. Ang kanilang bodyguard, sa kabilang banda, ay labis na matapang. Tumayo at harapin si Young Master Wilson. Hindi ba natatakot ang binata na ang Young Master ay magtataglay ng sama ng loob sa kanya? Walang inaasahan. Napangiti si Young Master Wilson. Gayunpaman, medyo masakit ang tuhod ko dahil sa rayuman nitong 2 araw, aniya. Paano kung ipagawa ko ang bodyguard ko? Para sa akin, hindi man lang nag-abalang isiping ito ni Faye. Huwag mong sabihin sa akin na ipapadala mo ang iyong bodyguard bilang iyong kapalit. Kapag ikasal ka, pang-aasar niya, may ngiti sa mukha niya. Ikaw. Galit na galit si Young Master Wilson kaya naubos lahat ng kulay sa kanya. Mukha. Galit na galit siya kay Faye kaya gusto niyang sabihin sa sarili niyang mga bodyguard. Bugbugin siya hanggang sa maging itim at bughaw. Ang swerte lang ni Faye kay Tanya. At nasa tabi niya si Yvonne, wala siyang choice kundi pigilin ang kanyang kamay. Ikaw. Talagang nagkaroon ng lakas ng loob, punk, sabi niya. Hindi ka maglakas loob na iligtas ang aking reputasyon. Talo ka, babayaran mo, yan lang ang logic na sinusunod ko. Mali ba ako? Tayo na. Sabihin mo na ako ang natalo ngayon at sinabi ko sa iyo na nagbibiro ako, hindi. Isipin mo na palayain mo ako. Hindi natakot si Faye sa kaunti habang hawak niya ang tingin ng Young Master. Siya ay may nagninangas na aura na hindi gaanong taglay sa kanila. Natigilan din si Yvonne sa nakita. Ang lalaking ito ay nagkaroon ng gayon. Maraming pagkalalaki sa kanya. Kahit sinong bodyguard mula sa pamilya Drake. Matagal na sana mag-submit. Pagkatapos ng lahat, bilang isang bodyguard lamang, isa ay palaging mag-aalala na ang iba ay dahan-daang magsimulang mag-higanti. Sila. Tumangging gumalaw si Faye, at tumabi sa kanya sina Yvonne at Tanya. Napaatras si Young Master Wilson sa isang sulok. Mabilis siyang nag-formulate ng planong pagtakas. Ano naman dito? Bibigyan kita ng 2 milyong bucks, at kami. Kalimutan na nangyari ito, alok niya, 2 milyon. Natigilan si Faye. Young Master Wilson, hindi mo ba minamaliit ang iyong sarili? Hindi ko alam iyon. Napakaliit ng iyong reputasyon. Ang mga sulok ng Young Master Wilson. Napaawang ang bibig. Ang maliit na punk na ito ay seryosong lumampas sa kanyang mga hangganan. Muli siyang nag-isip bago siya muling nagsalita, how about this then? Ang hiyas na nakita ko ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7 o 8 milyong bucks. Paano kung ibibigay ko sa iyo? Dito, hindi naiwasang mapatingin sina Tanya at Yvonne kay Faye. Kung siya, hayaan si Young Master Wilson na makalayo sa pagkakataong ito, at hindi lang siya ang hindi kumita ng target sa kanyang likod, ngunit makakakuha siya ng 7 o 8 milyong bucks. Ito ay isang malaking halaga ng pera. Inakala nila na papayag si Faye sa deal na ito. Ano man
Matagal na sana itong kinuha ng ibang tao, 7 or 8 million is. Wala sa akin. Bigyan mo ako ng 1 bilyon, at pagkatapos ay mag-uusap tayo. Kabanata 352. 1 bilyon. Marami sa mga tao ang huminga ng malalim nang marinig nila ito. Itinulak lang ito ng bodyguard sa puntong ito. Aware ba siya kung magkano? Pera 1 bilyon ay, siya ay may lakas ng loob na humingi ng 1 bilyon. Higit pa rito. Magiliw na inalok ni Young Master Wilson ang gemstone na binili niya. Nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 o 8 milyong bucks, iyon ay isang magandang deal sa nito. Sariling, magkano pa kaya ang kikitain ng isang bodyguard lang? Nagsalita siya na parang, marami siyang pera, 1 bilyon. Hey, hindi ka lang ba nakakainis? Bakit hindi ka pumunta at magnakaw ka mismo? Tinitigan ni Young Master Wilson. Para siyang baliw, unti-unting nabuo ang isang mapang asar ng ngiti. Kanyang mga labi. Oh, alam ko kung bakit kailangan mo ng maraming pera ngayon, sabi niya. Iniisip mo ito hanggang sa nabaliw ka, hindi ba? Ang iyong pinakamamahal. Malapit na ang ika-70 kaarawan ni Lolo Taylor, at hahabulin ka. Out of the Taylors kung hindi mo mabayaran ang 40 milyon na ipinangako mo. Gayun din. Kailangan mong makipaghiwalay kay Selina Taylor, tama ba? Hindi pwede. Ang lalaking ito ay asawa ni Selina Taylor. Ma'am. Balita ko isa siyang military vet, bayani ng digmaan. Sa tingin ko siya ang nagligtas ng araw sa insidente sa ang zoo. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan sa mga tao. Ang lalaking ito ay ang kahulugan ng isang tunay na lalaki, at hindi rin siya masyadong masama sa isang tao. Nakipagsapalaran siya. Kanyang buhay sa frontlines para tayo ay mamuhay ng matiwasay. Anak ko, sa kabilang banda, hindi na nakabalik. Panaghoy, isang matandang lalaki mula sa karamihan. Napabuntong hininga nang maalala ang kanyang anak na nasawi sa frontlines. Fane. Sumulyap sa matanda bago tumingin sa gemstone kanina. Young Master Wilson. Sige, hahayaan kitang magkaroon ng kaunting dignidad ngayon. Fane. Kinuha sa kanya ang gemstone. Kukunin ko ang gemstone para wala ka. Lumuhad at tumahol na parang aso. As if you'd dare do something like. Iyon. Agad na sumingit ang bodyguard ni Young Master Wilson, puno ng katapangan. Gustong-gusto ni Yvonne na makitang tumatahol si Young Master Wilson na parang aso at naisip na si Fane ay magiging matatag sa ideya, ngunit hindi niya inaasahan. Na madali siyang makumbinsi. Hindi na kailangang sabihin, hindi siya nasisiyahan. Kasama ang kinalabasan. Pagkatapos ay tumingin siya sa nagyayelong lavender jadeite. Fane, ikaw. Sinabi na ibibigay mo ito sa akin pagkatapos mong buksan ito, sabi niya sa kanya. Ikaw. Siguradong hindi ka magsisisi. Naging hyper-attentive ang crowd nung sila. Narinig ito. Ang hiyas na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 hanggang 30 milyon. Si Fane ba talaga? Ibibigay sa kanya. Siyempre, hindi gaanong mapagkakatiwalaan si Fane. Dapat niyang piliin na kainin ang kanyang mga salita, ngunit naiintindihan siya ng karamihan, marami. Sa kanila ay pipiliin din na gawin ito. Ito ay isang bagay ng 20 hanggang 30 milyong bucks. Kung tutuusin, gusto lang ni Yvonne na makita ang kanyang tugon, wala siyang balak. Inaangkin ito bilang kanyang sariling pag-aari. Kung tutuusin, 300 pa lang ang naibigay niya. Libo, ngunit ang hiyas na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 beses na higit pa kaysa doon. Higit pa. Ang mahalaga, pinayuhan niya si Fane na huwag piliin ang batong ito. Paano siya? May masasabi ka ba ngayon? Ako, si Fane Woods, ay hindi na babalik sa aking salita, walang pag-aalinlangan niyang tugon, at ito ay isang hindi inaasahang tugon. Kahit sino. Ang nakakakilala sa akin ay nakakaalam na ako ay isang tao ng aking salita. Pagkatapos niyang sabihin iyon, siya naglakad palapit sa matanda. Namatay ang iyong anak sa larangan ng digmaan. Ang matanda. Tumanggaw siya, may mapait na ngiti sa labi. Tama iyan. Mayroon akong isang anak na lalaki at isang anak na babae. Ang aking anak na lalaki ay nagpalista sa kanyang sarili sa hukbo, ngunit sino ang gagawin? Alam kong hindi ko na siya makikita. Ngayon, ako lang at ang aking anak na babae. Buhay natin. Nagpakawala siya ng pagod na buntong hininga, sinimula ng pula ang kanyang mga mata. Gayunpaman. Ang aking anak ay isang bayani dahil siya ay namatay sa larangan ng digmaan. Paano tayo mabubuhay? Gayong kapayapaan nang wala ang kanilang mga sakripisyo. Naniniwala ako na ang mga kasama mo. Mauunawaan ito ng militar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinulak ni Fane ang batong hiyas patungo sa matanda.
Wala akong magagawa para sa iyo, ngunit ang hiyas na ito. Nagkakahalaga ng ilang milyon. Kunin mo ito bilang aking handog ng pasasalamat. Ano? Ang karamihan ay natigilan nang makita nila ito, at ang mga puso ay naantig doon. Sandali. Anong regalo ang ibibigay, mula sa isang dating sundalo hanggang sa pamilya ng isang martir? Young man, this is too precious. Hindi ko matatanggap ito. Kabanata 353. Lalong namula ang mga mata ng matanda, nagsimulang mamuo ang init sa kanya. Dibdib. Kailangan mong tanggapin ito. Ito ay isang tanda ng aking pagpapahalaga, at ito. Naglalaman ng mga puso ng lahat ng mga sundalo ng ating bansa, seryosong giit ni Fane. At solemne sa kanyang panghihikayat. Sige. Maraming salamat talaga. Naging malasalamin ang mga mata ng matanda. Dahan-dahan niyang kinuha ang gemstone mula kay Fane. Mga kamay. Naglalaman ito ng puso ng lahat ng mga sundalo sa ating bansa. Ikaw. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo ngayon. Kahit na ang isang general ay hindi magbubuga ng ganoon. Mabulaklak na kalokohan. Ngumiti ng malupit ng ngiti si Michael na nakatayo sa gilid. Nang marinig niya ito, nagsasalita ka na para kang isang Diyos ng digmaan. Panunuya niya. Sa kanyang sarili. Salamat. Nais ng matanda na lumuhod. Pero pinigilan siya ni Fane. Mabilis na pumunta ang matanda sa malapit na tindahan upang palitan ng pera ang jadeite. Hanggat na ibenta ito sa medyo mura. Presyo, maraming mga broker ang handang bumili ng gayong mga gemstones. How generous! Sa iyo, nagbibigay ng isang bagay na nagkakahalaga ng 7 hanggang 8 milyon ang layo. Bakit hindi mo itago ito para sa iyong sarili? Kung ibinigay mo ito kay Lolo Taylor, ang mga Taylor. Hindi ka masyadong mahihirapan dahil halos 10 milyon ang halaga nito. Well, halos. Ngunit ito ay mas mabuti kaysa sa hindi ma-fork out ang anumang bagay kapag kanya. Malapit na ang kaarawan. Ngumisi si Michael nang makaharap si Fane. Hindi mo kailangang pawisan ang iyong sarili sa bagay na ito. Gayunpaman, hinahayaan ko. You off with a warning, huwag mo nang isipin ang pagkakaroon ng aking babae. Ikaw. Baka pagsisihan ang lahat kung hindi, at huli na ang lahat. Napanganga si Fane. Sa kabilang lalaki, hindi man lang niya nakita si Michael bilang isang banta. Interesting. Tinatakot mo ba ako? Pumasok si Young Master Wilson. Pagtawa. Tama, babae mo na siya. Pero kung hindi mo mailabas, ang ipinangakong 40 milyon noong ika-70 kaarawan ng matanda, sisipain ka. Mula sa pamilya Taylor, nag-click si Michael sa kanyang dila. Mapipilitin ka. Hiwalayan mo siya, at kung siya ay diborsyado, kung gayon hindi ba siya malayang gawin ang gusto niya? Hindi siya ang magiging babae mo. Maghintay ka lang. Hindi maaaring maging si Fane. Abala sa ibang lalaki. Lumingon siya kay Tanya. Miss Tanya, dapat ipagpatuloy natin ang pamimili o babalik tayo ngayon. Wika niya, bumagsak pabalik sa kanya. Poster ng bodyguard. Bumalik tayo. Hindi namin maaaring kaladkarin ang gayong malaking batong pang-alahas. Sa paligid namin. Tsaka may sabik na bumalik at maayos. Siyasatin ang bato sa bahay. Ngumiti si Tanya at sinulyapan si Yvonne. Yvonne. Sambahin ang mga bato sa pagsusugal, at mas minahal niya ang jadeite. Bumalik tayo. Fane, dalhin mo ito pabalik sa kotse. Masyadong mabigat para sa akin. Nagkast si Yvonne. Isang napakatalino ng ngiti si Fane. Binigyan siya ng lalaking ito ng isang mahalagang bagay. Hindi siya. Mas inaalala ang pangyayari kahapon. Madaling dinampot ni Fane ang gemstone. At naglakad na ang tatlo patungo sa sasakyan. Noon lang tumingin si Yvonne. Parang may pumasok lang sa isip nila nung nasa kalagitnaan na sila ng sasakyan. Fane, bibigyan mo ba talaga ako ng ganoong mahalagang bagay? Sabi niya. Hindi mabasa ang ekspresyon. Don't tell me na gusto mo ako at gusto mong makasama. Ang good side ko. Sinabi ko sa iyo na hindi ako gaanong interesado sa isang may asawa. Tao tulad ng iyong sarili. Huwag makakuha ng anumang ideya. Kabanata 354. Bahagyang nahiya si Fane. Si Yvonne ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay hinahangad ng bawat tao. Ngayong naisip niya ito, ang kanyang mga aksyon ay medyo questionable. May iba pa bang mamimigay ng isang bagay na nagkakahalaga? 20 hanggang 30 milyon. Higit pa rito, maganda si Yvonne, at mayroon siyang isang magandang figure. Hindi sinasadyang nakita niya rin ang figurang iyon kahapon, kaya malamang na pinaghihinalaan niya na mayroon itong masamang intensyon sa kanya at nais na makasama ang kanyang mabuting panig sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng gayong regalo. Ito ay tiyak.
Isang makatwirang teorya. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Fane. Don't worry, wala akong pake. Ligaw na ideya tungkol sa iyo, paniniguro niya. Ikaw ang nagbayad nito, at sinabi ko na. Ibibigay ko ito sa iyo kahit ano pa ang lumabas habang nagbabayad ka, hindi ko. Bumalik ka sa aking salita bilang isang tao. Tumigil siya saglit dito kanina. Pagpapatuloy, kunin mo na lang ito bilang paghingi ng tawad sa aksidente kahapon, kung ikaw. Talagang hindi komportable sa pagkuha nito. Sa totoo lang, hindi niya talaga ginawa. May mali kahapon. Sa katunayan, hindi niya isinara ang pinto at naglakad. Diretsong lumabas ng banyo gaya niya. Gayunpaman, siya ay isang babae. Bahagya pa ring nakaramdam ng paumanhin si Fane dahil doon. Agad namang kumunat ang noo ni Yvonne. Nagliyab nang marinig ang mga sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit nanggaling ang pangyayari. Kahapon biglang sumagi sa isip niya. Isa pa, pakiramdam niya ay hubad siya. Nang tumingin si Fane sa kanya sa sandaling ito, pinahiya siya nito ng walang katapusan. Siya. Nilaibat niya ang mga mata sa kanya. Anong ibig mong sabihin na wala kang ideya? Ako, ganun na ba ako kakulit? Mabilis na tumahimik si Fane at nagpa siya na maging mapurol. Maganda ka, pero may asawa na ako, at sa tingin ko mas marami siya. Maganda kaysa sa iyo. Tiyak na hindi ako magkakaroon ng anumang mga ligaw na ideya. Ikaw. Galit na galit si Yvonne kaya napatapak ang paa niya. Ano ang ibig niyang sabihin, sinabi. Na siya ay maganda ngunit hindi gaanong maganda kaysa sa kanyang asawa. Siya talaga. May paa sa bibig niya. Hindi ba niya kayang subukang makipag-sweet talk sa isang babae? Bukod pa rito, mas bata siya kay Selena, at siya ay may kaakit-akit na katawan. Paanong maihahambing ang babaeng iyon sa kanya? Maghintay ka. Bakit ang mukha mo? Namumula, Yvonne. Anong ginawa sa'yo ni Fane kahapon? Mabilis si Tanya. Para mapansin ang isang bagay, at nagtanong siya sa sandaling may nakita siyang kakaiba. Ay, wala lang. Biglang nagpanik si Yvonne. Hindi niya alam na magsalita ng ganito. Madalas siyang magsuot ng sexy na damit, at maging ang kanyang mga palda. Ay masyadong nagsisiwalat kung minsan, ngunit siya ay isang konserbatibong babae sa personalidad. Hindi pa siya nakipagrelasyon at hindi man lang nakahawak sa kamay ng isang lalaki. Dati. Pero sa tingin ko may nangyayari din sa inyo. Tanya. Nakatitig sa kanila, naghihinala. Siyempre, ang mga labi ni na Fane at Yvonne ay natatak. Wala siyang magawa kundi sumuko. Maya-maya pa ay bumalik na sila. Tirahan ng pamilya Drake. Sa isang kotse na nakaparada sa tapat ng kalye, napansin ni Luca at ng iba pang bodyguard na bumalik si Fane. Siya ay pabalik. Kuya Luca, medyo gabi na ngayon. Malamang magwala ang punk na yan. Mula sa trabaho sa lalong madaling panahon. Dumating ang ating pagkakataon sa sandaling umalis siya sa trabaho. Nagsalita ang bodyguard. Tama iyan. Dapat nating mahuli ang B*** na ito. Tumanggaw si Luca. Kanyang ulo. Ang aming batang miss ay hindi nasa ganong kaitikot-takot na estado ngayon kung wala siya. Pinakain ang kanyang crotons. Hindi nila akalain na pagkaraan ng ilang sandali, makikita nila. Si Fane ay nagmamaneho ng kotse ng mag-isa. Ang B** na yan ang nagda-drive Porsche. Medyo maaga pa para umalis siya sa trabaho, 4:30 pa lang ngayon, at siya na. Nakalabas na. Nang makita ito, agad na isinagawa ni Luca ang plano. Halika. Sige, sundan natin siya, wika niya. Pag-iisipan nating hulihin siya minsan. Ihinto natin ang sasakyan niya. Sa isang pagkakataon, ang mga bodyguard ng pamilya George. Mahigit 10 ang bilang, sabay bumaba, naglalakad papunta kay Fane. Nakaboard ako sa gate paglabas ko. Mukhang naghintay ka. Para sa akin ng mahabang panahon. Kabanata 355. Ang mga labi ni Fane ay tumalikod sa isang walang humpay ng ngiti habang bumaba siya sa kotse. Ahem. Inaasahan kong hindi mo iniisip, ngunit sumama ka sa amin ngayon. Panipi. Kumalas si Luca na pinuputol ng diretso sa habol. Talaga? Saan? Fane. Tanong. Ang tirahan ng pamilyang George. Pinakain mo ang aming mga batang Miss Croten, kaya wala kang pagpipilian kundi ang sumama sa amin. Hindi isang solong isa sa iyo. Ang mga miyembro ng pamilya ay maliligtas kung may mangyayari sa batang miss. Panipi. Tumingin si Luca kay Fane. Alam niya na ang punk ay marahil isang bihasang manlalaban, Fane. Ay hindi na-recruit bilang isang bodyguard para sa pamilyang Drake kung hindi man. Gayunpaman, mayroon silang mga numero sa kanilang tabi, at sila ang mga gwardya ng pamilyang George, sa gayon ay hindi sila nanginginig sa harap ni Fane. Iyon ay
Isang normal na tugon, dumating ang tugon ni Fane, ngunit ang kanyang noo ay sumiksik sa lalong madaling panahon. Ano ang ibig mong sabihin? Kinuha mo na ang aking pamilya. Ano ang gagawin? Sa palagay mo, punk? Ang isa sa mga bodyguard ay nag-chok. Nawawala lang kami. At ang iyong asawa, ngunit huwag alalahanin ang iyong asawa. Siya ay isang manager sa Drake. Ang kumpanya ng pamilya, pagkatapos ng lahat. Mas mahalaga ka. Naglakas loob kang kunin ang aking pamilya. Gaano ka matapang sa iyo? Nagdilim ang ekspresyon ni Fane. Isang biglaang chill. Swept sa lugar. Tingnan, hindi namin nais na itaas ang isang kamay laban sa kanila. Alinman, punk. Sumama ka lang sa amin ng tahimik. Inisip ng bodyguard iyon. Sila ay nasa kumpletong kontrol ng sitwasyon at ngumisi sa Fane. Ito ay malinaw na hindi niya inisip ang anuman sa ibang lalaki. Ito ay sa iyong pinakamahusay na interes. Na ang aking pamilya ay maiiwan na hindi nasugatan. Hindi lang ikaw ang sasamahan. Ang mga ito sa libingan kung hindi man at kahit na matapos ko ang lahat ng mga Georges. Hindi pa rin sapat ang mga katawan. Ang mga tampok ni Fane ay tumigas, ang kanyang mga daliri. Kulot sa mga kamao. Napag-usapan ka namin ng mabuti. Sa palagay mo ikaw ay ilan? Pagsunod-sunod ng malaking pagbaril ngayon. Tila ikaw ay seryosong tumingin sa amin. Ang mga bodyguard ng Georges kung hindi ka namin magturo sa iyo ng isang aralin. Siyempre, ang mga Drakes ay mas malakas kaysa sa Georges sa mga tuntunin ng pinansyal at material na kayamanan, ngunit walang nagsabi na ang mga bodyguard ng Georges ay hindi maaaring magkaribal. Ang mga bodyguard ng Drakes, 2 o 3 lalaki ang nag-ikot ng Fane, handa na. Pommel sa kanya. Sa kasamaang palad, wala silang pagkakataon na hampasin muna nang lumabas si Fane. Lumipad ang kanyang mga kamao, at sa isang flash, ang 3 mga bodyguard ay nasa sahig, dumura. Dugo. Vermin tulad ng hindi mo rin karapat-dapat na ilagay ang iyong sarili sa pareho. Pedestal tulad ko. Fane easily glared sa mga kalalakihan riding sa sahig at daing sa sakit. Ipinanganak niya ang hindi mapag-aalinlanganan na aura ng isang taong mataas sa kanila. Si Luca ay ganap na natigilan sa kanyang pwesto. Mabilis na lumipat si Fane, hindi niya ginawa pamahalaan upang makakuha ng isang magandang hitsura at ang kanyang mga subordinate ay nasa sahig na. Ang isang tulad nito ay masyadong nakakatakot. Sa isang iglap, lahat ng kanyang kumpiyansa. Mula sa naunang iniwan siya. Pupunta ako sa tirahan ni George family, ngunit ikaw. Hindi ako pipigilan. Kumaway si Fane kay Luca at ang iba pang mga bodyguard. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Luca. Mabilis niyang kinuha ang tawag. Luca, may nagawa ka na ba at ang iyong mga gwardya? Dumating ang tinig ni G. George. Mula sa kabilang dulo ng linya. Si Fane ay isang himalang doktor. Ang aming anak na babae ay ganap na maayos ngayon, at nasa mabuting espiritu siya. Dagdag pa, tunay na nawala siya 30. Hinas. Kailangan mong anyayahan si Fane at ang kanyang asawa ng maayos. Sila ang aming pinahahalagahan ng mga panauhin. Nagsalita siya. Oh, tama iyon, dagdag ng patriarch. Ang aming nagbook na si Butler ng isang hotel, ang 6 na bituin na dinastiya na hotel. Ang mga sulok. Sa bibig ni Luca ay nagsimulang mag-tweet ng galit nang marinig niya ang lahat ng ito. Bakit? Hindi ba niya tinawag ang 1 o 2 minuto bago? Ngayon, hindi ginawa ni Fane. Parang napakasaya. Kabanata 356. Kapatid na si Luca, ano ang gagawin natin? Tila tulad ng B** starred ay sobrang malakas. Isa sa mga bodyguard ng pamilyang George ay tinanong mismo ni Luca pagkatapos niyang maghang. Ito ay malinaw na ang ginawa ni Fane noon ay nagdulot ng takot sa kanila. Huminga si Luca. Isang mabigat na buntong hininga at lumapit kay Fane. Siya ay yumuko kailanman. Aking humihingi ng tawad, Miracle Dr. Woods. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan, siya humingi ng tawad. Tinawag lang kami ng aming Panginoon at sinabi na ginagawa ng batang Miss. Napakahusay. Sa katunayan, nawalan siya ng kabuoang 15 kilo ngayon. Espesyal na sinabi niya iyon. Pinapagamot ka niya at ang iyong pamilya sa hapunan. Nagbook na kami ng hotel. Ang natitirang mga bodyguard ay nagsimulang yumuko nang marinig nila ito. Humihingi kami ng paumanhin, Miracle Dr. Woods. Sumigaw sila patungo kay Fane. Si Fane ay natigilan, ang kanilang mga saloobin ay ganap na nagbago sa isang mata. Higit pa. Mahalaga, napakaraming tao ang nanunood sa kanila. Tinatawag na Hamala. Ang Dr. Woods ay nakakaakit ng kaunting pansin kaysa sa gusto niya. Wala siyang magawa kundi ngumiti. Mabuti hanggat hindi nasasaktan ang aking pamilya.
Huwag mo akong tawagan na isang miracle doctor, hindi ako isa sa unang lugar. Nakita ko lang na ang iyong batang miss ay medyo sobra sa timbang at tinulungan siyang mawala ito. Ang karamihan ng tao ay naabak. Madali itong pinag-uusapan ng taong ito. Tulungan siyang mawala. Timbang. Kung si Sharon George ay maaaring mawala ng timbang na madali, ang isyo ay hindi. Ay nag-drug hanggang sa araw na ito. Marami siyang nakita na mga doktor, napakaraming mga dietitian. Ang bawat solong nagpasya na ang kanyang labis na katabaan ay isang hindi magagawang sakit. Matapos niyang ibagsak ang kanyang mga saloobin, tinanong ni Luca, Miracle Doctor. Woods, hindi. Woods, magkakaroon ba ng anumang mga komplikasyon kung mawala siya? Karamihan sa timbang sa isang maikling panahon. Makakaapekto ba ito sa kalusugan ng batang miss? Panipi. Huwag kang mag-alala, walang mga komplikasyon. Bukod dito, hindi siya pupunta. Bumalik sa kanyang paunang timbang, at ang kanyang balat ay magiging supple at bouncy. Fane. May kumpiyansa na nagsalita. Oh, magaling iyon noon. Si Luca ay nagpalaki ng isang panloob na buntong hininga ng kaluwagan. Bago, inanyayahan namin ang tinatawag na mga profesional upang matulungan ang aming mga bata. Miss mawalan ng timbang. Sa kasamaang palad, hindi lamang mahirap para sa kanya na mawala ang 2 o 3 kilo, ngunit makakakuha pa siya ng higit sa 10 kilo ng ilang araw pagkatapos nito. Panipi. Sa kabila ng lahat, inagaw mo ang aking pamilya. Hindi kita mapapatawad dahil lang pinapagamot mo kami sa hapunan. Ang iyong Panginoon ay kailangang humingi ng tawad sa aking pamilya. At hilingin sa kanila ang kapatawaran. Same time na sinabi ni Fane matapos niyang isipin ito. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Tiyak na humihingi ng paumanhin ang aming Panginoon. Kami ay makatuwirang tao, tiniyak ni Lucas sa kanya. Bukod, ginawa niya ito dahil siya nag-aalala tungkol sa kalusugan ng batang miss kung may mga komplikasyon na magaganap. Pagkatapos lamang ay pansamantalang kinidnap niya ang iyong mga kamag-anak. Tiniyak ko sa iyo na hindi kami maghiga ng daliri sa kanila. Hinahayaan lang natin silang magpahinga sa tirahan ng Georges. Napansin na si Fane ay tiyak na hindi isang run-of-the-mill bodyguard. Siya ay masyadong mabilis sa kanyang mga paa. Marahil ay hindi siya tatagal ng higit sa 3 segundo kung siya ay nakipaglaban sa lalaki sa halip. Bukod, napakaraming mga dietitian at doktor. Hindi makapagaling sa batang miss, ngunit nakatulong si Fane kay Sharon na mawala ng 15 kilo lamang. Ganyan. Kung hindi siya isang himalang doktor, ano siya? Ang lalaking ito ay ganoon. Bihasang sa parehong pakikipaglaban at gamot. Siya ay walang anuman kundi normal. Ito ay pagkatapos kapag gumawa si Luca ng isang tala sa pag-iisip, sasabihin niya sa pribado ang Panginoon na ang Fane Woods ay hindi kailanman maaaring tumawid sa sandaling sila ay bumalik. Sa katunayan, magiging pinakamahusay kung maaari silang magtatag ng isang magandang relasyon sa kanya. Sige, hahayaan ko na. Kayong mga tao ay nag-hook ng isang beses at pumunta upang maghapunan. Gusto kong magkaroon isang magandang hitsura at tingnan kung binubuli mo ang aking pamilya. Pumayag si Fane matapos siyang magbigay. Ito ay naisip, hindi. Siyempre hindi. Halos gumuho si Luca. Hindi isang gasgas ang napahamak kay Fiona o ang natitira sa kanila bago siya dumating sa tirahan ng pamilya Drake. Inaasahan niya na ang Panginoon at ang natitirang bahagi ng ang mga gwardya ay hindi nagtataas ng isang daliri laban sa kanila sa kanyang kawalan. Si Fane ay lang isang bodyguard, ngunit sa kanyang antas ng kasanayan sa kanyang mga kamao, ang Georges ay magkakaroon isang mapait na tagumpay kung nakipaglaban sila na sa pag-aakalang maaari silang manalo. Kabanata 357. Maingat na pagpaplano, inutusan ni Luca ang iba pang 2 bodyguard, ikaw. 2. Pumunta pumili ng Miss Selena mula sa kanyang kumpanya. Dapat ay magalang ka. At tretuhin mo siya ng mabuti, naiintindihan mo ba? Sa sandaling ito, naisip ni Fane ang kanyang mahalagang anak na babae. Oh, tama. Hindi mo inalis ang aking anak na babae, si Kylie. Tama. Nagsalita siya. Kung natatakot siya dahil sa iyo, mapapasok mo ang iyong sarili. Malubhang problema. Pagkatapos ng lahat, si Kylie ay kaunti lamang sa 4 na taong gulang, ginawa niya. Hindi niya nais na matakot siya at trauma sa isang inosenteng edad. Well, kapag nagpunta kami sa iyong bahay, hindi namin nakita ang anumang maliit na batang babae, kaya kami. Hindi ba? Pinahid ni Luca ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa kabutihang palad, hindi nila inalis ang anak na babae habang siya ay pumasok sa paaralan. Kung hindi man, ang hindi magagamit ngunit misteryosong tao bago siya.
Nagagalit. Kahit na ang pamilyang George ay puisent, tiyak na hindi ito magandang ideya na bigyan si Faye ng umbok. Sige, kukunin ko muna ang aking anak na babae. Bago pumunta sa tirahan ng pamilyang George, nagpa siya si Faye bago pumunta. Bumalik sa kanyang sasakyan. Nang walang karagdagang ado, mabilis na iniutos ni Luca mga subordinate upang gumawa ng paraan para sa Faye. Magmadali at ilipat ang kotse. Gumawa ng paraan. Para kay G. Woods. Samantala, sa tirahan ng pamilyang George, Sesono. Mas matagal ang nagagalit na Chan, at ayaw niyang bisitahin muli ang banyo. Tila ang pagiging epektibo ng tableta ay ganap na pagod, at si Sesa ay masiglang muli. Ang pinakadakilang kinalabasan mula sa lahat ng nangyari. Ay nawalan ba si Sesa ng higit sa 15 kilograms, at tinimbang lamang niya ang paligid. 90 kilograms sa sandaling ito. Kung hindi nila ito nakita para sa kanilang sarili, si G at halos hindi ito paniwalaan ni Ginang George. Ang batang babae sa harap nila ay naging isang nakakaakit at malambing na binibini. Ito ang kanilang anak na babae. Ang damit sa si Sesa ay malinaw na mas malaki at loser ngayon habang siya ay labis na nawalan ng timbang. Naligo siya at nakita niya ang kanyang sarili ng ilang lumang palda na dati niya magsuot kapag siya ay payat pabalik pagkatapos upang magbago. Wow! Ngayon na si Miss. Ang Sesa ay nawala ng labis na timbang, ang kanyang mga tampok ay maislan at matalim. Ang hitsura niya. Napakakaakit-akit. Kung magpapatuloy ito bukas at araw pagkatapos bukas, makaligtaan. Si Sesa ay magiging nakamamanghang maganda. Ang mga papuri ni Fiona para kay Sharon ay bumagsak. Sa labas ng kanyang bibig habang nakatingin sa kanya. Sa loob, gayunpaman, siya ay nagbuntong hininga. Sa kaluwagan, ang pinuno ni George, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng paghingi ng tawad kay Fiona. At ang iba pa, humihingi ako ng paumanhin, lahat. Hindi ko inaasahan iyon. Si Faye, isang veterano, ay maaaring maging bihasa sa medikal na lugar. Tumahimik siya at noon. Patuloy, inaasahan kong mapapatawad mo ako sa ginawa ko ngayon. Oo, lahat ito. Pinatawad. Inanyayahan mo na kami sa isang 6 na bituin na hotel para sa isang marangyang hapunan. Paano tayo magiging hindi mapagpatawad? Tumugon si Zina ng may ngiti. Ito ang si George family, isang first class na pamilya aristocrat. Itatakda siya para sa buhay kung siya maaaring makakonekta sa isang miyembro o dalawa sa pamilya. Ang hapunan ay dapat. Si Master George ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Pagkatapos ay nagsalita siya muli sa isang nag-aalala. Tono, nag-aalala ako tungkol sa Faye na hindi siya maligaya tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, hindi siya humiling ng isang sentimo mula sa aking anak na babae, at gayon pa man ay binigyan niya ito ng tulad. Magical pill upang matulungan ang aking anak na babae na mawala ng timbang. Ito ay wala, huwag maging nabigla. Nakikinig siya sa akin, at hindi siya magagalit kung tinanong ko siya hindi. Sa bukod dito, mayroong anumang magulang sa mundong ito na hindi nagmamalasakit sa kanila. Mga anak, si G at Ginang George ay natatakot lamang sa mga masasamang bagay na nangyayari. Miss Sesa, ang ngiti sa mukha ni Fiona ay isang harapan lamang, siya ay nakamamatay. Takot sa una. Lalabas na kami sa hapunan, at ito. Maaaring hindi maginhawa para sa iyo na maglakbay dito at doon, dahil hindi ka may kotse. Marami kaming mga kotse sa aming garahe, at ang ilan sa mga ito ay lamang manatili sa garahe nang wala. Paano mo pipiliin ang dalawa sa kanila? Master. Naglagay si George matapos ang pag-iwas sa kanyang mga iniisip. Ang dalawang kotse na ito ay kumakatawan. Taos puso kong paghingi ng tawad. Ano sa palagay mo? G. George. Ikaw. Masyadong magalang at mapagkawang gawa sa amin. Nangyari na ang aking anak na lalaki at ang kanyang kasintahan. Si Zina, kapwa may mga lisensya sa pagmamaneho ngunit walang kotse. Maraming salamat. Si Fiona ay humagulgol sa tuwa, ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa isang instant. Kabanata 358. Sa isang kisap mata, si Fiona at ang iba ay nakatayo sa harap ng isa sa mga George. Mga garahe ng pamilya. Nang iyangat ang pinto ng mabibigat na metal, natagpuan nila. Harap-harapan ang kanilang sarili sa mga mayayamang at marangyang branded na kotse, Bentley, Porsche, Ferrari, at kahit Rolls-Royce. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay bihira. At ng limitadong edisyon. Bawat isa sa kanila ay may imperial at tanyag na aura. Tulad ng isang mapagmataas na pinuno. Pwede. Pumili din ba ako ng isa? Akin ba pagkatapos ko? Piliin mo. Medyo nabalisa si Zina, hindi niya inasahan na ang kanyang mga pagpapala.
ay darating ng napakaaga. Bigla siyang nalungkot sa desisyon niya. Nang dating kay Ben, siya bilang isang backup ay talagang ang kanyang pinakamahusay na desisyon kailanman. Gayunpaman, sinalungat ni Fiona, paano mo naisip iyon? Sandali. Kanina, sinasabi mong girlfriend ka lang ni Ben, at hindi pa si Taylor. Para sa ngayon, hindi sa iyo ang kotse na ito, ngunit maaari mo na itong imaneho mula noon. Ikaw ang girlfriend ni Ben. Parehong may sariling sasakyan sina Fane at Ate Selena. Kami lang ni Ben ang may lisensya sa pagmamaneho na walang sasakyan. Ma, hindi ba pwedeng bigyan na lang? Sa akin, ang mapait na pakiramdam ng pagsisisi ay bumabalot sa kanyang ulo sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay desperadong pinutol ang mga relasyon sa mga Taylor upang iligtas ang kanyang sarili. Noong nakaraan, paano niya malalaman na matutulungan talaga ni Fane si Seiza na mawala? Timbang, pinilit niyang hindi nagugustuhin ni Fiona na ibigay sa kanya ang sasakyan dahil sa nangyari, gaya ng inaasahan, ngumiti si Fiona at sinabing, ikaw. Maaaring gamitin ang kotse, ngunit ang kotse ay akin, at ang isa ay kay Ben. Ikaw. Maaari nang magmaneho ng aking sasakyan ngayon habang hinihintay ko ang sandaling makuha ko ang aking sasakyan. Lisensya sa pagmamaneho, at gagamitin ko ito pagkatapos. Sa oras na iyon, maaari mong gamitin ang Benz, ito ay higit pa sa sapat para ibahagi mo ang isa sa kanya. Napalunok si Zina. Ang kanyang mga luha ng mapait na pagkabigo. Napangiti na lang siya ng mapait dito. Sandali, sige. Kami ay isang pamilya pa rin, kaya hindi mahalaga kung sino. May-ari ng mga sasakyan. Buti naman naiintindihan mo. Napangiti si Fiona. Pumili ng isang kotse. Master George, maaari ba nating piliin itong Rolls-Royce? Si Ben ay naging nakatitig sa isang itim na uwak na Rolls-Royce sa pinakamatagal na panahon, at nakaramdam siya ng pagkahilo. Talagang, ngumiti si Master George. Ito ang pasensya ko sa puwersahang pag-imbite sa iyo sa aking lugar. Hanggat handa mo akong patawarin para sa akin. Kabastusan at huwag mo akong pagsalitaan ng masama sa harap ni Fane. Maaari kang pumili ng alinman. Gusto mo, kahanga-hanga. Master George, talagang karapat-dapat kang maging patriarka ng pamilya George. Gaano ka bukas palad, gaano ka bait. Halos hindi magawa ni Ben. Itago ang kanyang tumataas na pananibik. Agad niyang tinuro ang isang sasakyan. Ito. Pipiliin ko ito. Para sa isa pa, pipiliin din natin ang Rolls-Royce. Zina. Bulalas, halatang panginginig sa boses niya. Kung kailangan niyang magmaneho ng Rolls-Royce, tataas agad ang kanyang katayuan sa lipunan. Ang iniisip lang. Nagpadala ito ng panginginig ng pananibik sa buong pagkatao niya. Natawa si Master George. Hindi problema. Hayaan mong kunin ko sa iyo ang mga susi ngayon din. Hindi nagtagal ay nakuha niya ang mga susi sa magkabilang sasakyan at ibinigay ang mga ito. Nakakamangha ito. Pwede na tayong mag-drive. Napakagandang mga sasakyan din. Ito ay mas mahal kaysa sa iyo. Kotse ni ate at Bainan. Hindi mapigil ang bumulwak si Zina. Guro. George, huwag kang mag-alala. Ang aking manugang ay walang iba kundi sanay sa pagpapagamot. Mga tao, ginamo niya ang binti ng asawa ko, at ngayon ay ganap na siyang gumaling. Fiona. Chuckled habang pinupuri si Fane sa harap ni Master George, mga salita ni Fiona. Nagulat ang pamilya George. Ilang sandali ang nakalipas, nang magbanta silang papatayin. Fiona at ang iba pa, Fiona tried her very best to push all the blames and mga responsibilidad kay Fane. Hindi lang niya kinilala si Fane bilang kanya manugang, ngunit iginiit niya na si Fane ay isang tagalabas. Ngayong nakita ni Fiona mga pagkakataon at benepisyo, binago niya ang kanyang saloobin, tinawag na mahal si Fane. Manugang na walang hiya. Kabanata 359. Talaga, gusto kong makilala itong manugang mo noon. Master George. Sumili ang isang maliit na ngiti bago siya nagpatuloy, kayong dalawa, paalisin mo ang mga sasakyan. Nang garahe at ay parada sila sa main gate. Maaari kang magmaneho sa Dynasty Hotel para sa hapunan sa isang sandali. Sige, gagawin natin yan. Sina Ben at Zina, na bawat selula sa kanilang katawan ay tuwang-tuwa na sumisigaw kamakailan, hindi kaya maghintay pa upang subukan ang mga kotse. Pinaandar nila ang mga sasakyan at ipinarada ang mga ito. Ang pangunahing gate. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lucas sa tirahan ng pamilya George kasama ang ilang sugatang lalaki. Sa kanilang pagbabalik, ginawa ni Luca ang kanya. Ang mga nasugatang lalaki ay nagpapagamot bago iharap ang sarili sa harap ng guro. George. Tinawag ni Lucas si Master George para tumabi at bumulong sa kanya. Sir,
Hindi mo sinaktan si Fiona at ang iba pa pagkatapos naming umalis sa tirahan, ginawa. Ikaw. Pinagbantaan kami ni Fane, na sinasabi na kapag nahawakan namin ang isang hibla ng buhok ng kanyang pamilya, hindi siya magpapagaan sa atin. Ang binatang ito ay, sa halip ay matigas ang ulo at brace. How dare he not put the George family in his mata. Matapos marinig ang iniulat ni Luca, si Master George ay nagsimulang manunuya. Kung hindi dahil nagawa niyang gamutin ang kakaibang katabaan ng aking anak, gagawin ko. Ipaalam sa kanya na walang sino man ang maaaring tumawid sa pamilya George. Master George. Kasunod na nanunuya. Ang pagiging isang first class na aristokratikong pamilya ay hindi isang joke. How dare this punk threaten the George family? Hindi ba siya maliit? Masyadong matapang. Ganoon ba kadaling takutin ang pamilya George? Gayunpaman, ang huling inaasahan niya ay si Luca, ang head bodyguard, na sinubukan siyang akitin. Sir, hindi ordinaryong tao si Fane Woods. Kaya niyang pagalingin ang kalagayan ng batang si Miss. Na nagpapakita na siya ay nagtataglay ng mahusay na mga kasanayan sa medikal. Bukod dito, ang kanyang labanan. Ang kakayahan ay higit na mataas na hindi maihahambing ng walang mga bodyguard na kinuha ng pamilya Drake. Sa kanya, anong ibig mong sabihin? Ganoon ba siya kalakas? Tampok ni Master George. Naging solemne sa isang iglap matapos marinig ang labis na paghahabol ni Luca kay Fane. Oo, sir. Napakalakas niya na kahit 3 o 4 sa aming mga lalaki ay hindi kayang talunin siya. Isang segundo lang ang kailangan niya para patumbahin sila at hindi isang pagkakataon para sa kanila na mag-counter-attack. Frankly speaking, kahit ako hindi ko kaya. Gawin mo ito sa sobrang bilis, sir. Naniniwala akong mas malakas siya kaysa sa akin. Mukha ni Luca. Tumigas habang nagsasalita. Walang maraming tao na nakakuha ng mas mahusay. Husay sa pakikipaglaban kaysa ginawa niya sa Middle Province na ito. Anong malakas na tao? Ito. Mukhang nag-recruit ng isa pang bihasang bodyguard ang mga Drake. Pagkatapos, nang marinig ito, mabilis na naisip ni Master George ang isang bagay na nagpatibok ng kanyang puso. Laktawan ng isang matalo. Teka ano, sabi mo na nga ba kayo ng mga tauhan mo? Inaway si Fane. Tanong ni Master George. Natatakot ako na maging siya. Naiinis dahil ginawa mo ito. Kung tutuusin, kay Seiza, si Fane ang kanyang tagapagligtas na tumulong. Pamayat siya at magsimulang muli. Isa talagang masamang hakbang para sa amin na labanan si Fane. Sir, ang pangunahing dahilan ay medyo dumating din ang tawag mo. Huli na. Kung tumawag ka 1 minuto mamaya, nakahiga na rin ako sa lupa. Si Luca ay nagpakita ng mapait na ngiti at nagpatuloy, gayunpaman, si Fane Woods ay hindi. Isang taong hindi mapagpatawad. Mayroon siyang dominante at mapagbigay na aura na sundalo dapat. Maaari akong ganap na sumang-ayon dito. Sabi niya basta. Wala kaming ginawang masama sa pamilya niya, humingi ng tawad sa pamilya niya, at handa silang patawarin tayo, kung gayon ayos lang sa kanya. Kung hindi, Luca. Huminto sandali at saka nagpatuloy, na may tonong nag-aalala. Kung hindi, huhukayan niya ang ating libingan. Ano? Ang pagkabalisa ay inalis kay Master George. Natigilan siya sa narinig. Hindi ba masyadong mayabang ang punk na ito? Paano? Malakas siya para makapagsalita ng mga ganyang salita. Nai-render si Master George. Ilang saglit na hindi nakaimik bago tuluyang maghiwalay muli ang kanyang mga labi. Siya. Nagpasalamat sa kanyang mga maswerteng bituin na hindi niya sinaktan si Fiona at ang iba pa, siya kahit nag-effort na humingi ng tawad dito. Kasabay nito, nagdududa siya kay Fane. Kakayahang talunin ang pamilya George sa kanyang sarili. Kabanata 360. Sa parehong oras natapos ang pag-uusap ni Master George at Luca. Dumating si Selena sa mansyon ni George sakay ng kanyang sasakyan. Ipinarode niya ang sasakyan sa bakuran. At agad na lumabas ng sasakyan. Si Selena ay mayroon pa ring propesyonal na kasuotan mula noon. Kagagaling lang niya sa trabaho. Ang kanyang aura ay nagmukhang may kakayahan at responsable. Ito ba ang asawa ni Fane? Maswerte si Fane sa pagiging asawa niya. Pwede. Nakikita mo kung gaano siya katangi-tangi. Bulalas ng ilan sa pamilya George. Nang makita si Selena, okay ka lang. Lumapit si Selena. Sina Fiona at Andrew at pinagmasdan silang mabuti. She then asked, ano? Nangyari? Bakit bigla kaming inimbitahan ng pamilya George na maghapunan? Hoy, ayos lang. Walang nangyari. Nakangiting sagot ni Fiona. Hindi. Tinutulungan ni Fane si Miss Seiza para pamayat. Ngayong matagumpay na si Miss Seiza. Nawala ng humigit kumulang 15 kilo, si Master George ay labis na nasisiyahan na inanyayahan niya kami.
Sa hapunan, ito ang kanyang paraan ng pagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa amin. Hindi lang iyon, ngunit, ipinakita rin niya sa amin ang kanyang garahe at pinapili kami ng dalawa sa kanila bilang mga regalo. Hinailan ni Fiona si Selena sa dalawang Rolls-Royce habang nagsasalita, ano sa tingin mo? Tungkol sa dalawang kotseng ito, Selena. Tingnan mo, napakabago ng mga ito. Nakatingin lahat ng sasakyan nila. Napakabago, sa palagay ko halos hindi nila ginagamit ang mga ito. Sayang na makita ang mga sasakyang nakaparada sa garahe at hindi ginagamit ang mga ito, hehe. Pinapili niya kami, kaya syempre, kailangan nating pumili ng mga pinakamarangyang. Napatulala si Selena sa kanya. Mga salita, ito ay Rolls-Royce, alang-alang sa Diyos. Ngumiti siya ng pilit at napabuntong hininga. Marunong ka talagang tumulong sa sarili mo at pumili ng kahit ano. Gusto mo? Oo naman. Lahat sila ay mga luxury car, at pinapili nila ako. Dalawa sa kanila. Bakit hindi ako dapat? At saka, hindi natin nakuha sa pagnanakaw o nang-aagaw. Ito ay regalo mula sa pamilya George. Bakit hindi natin ito kunin? Hindi kami mga tanga. Ang mukha ni Fiona ay parang nagniningning. Ang iyong gagamitin ni na Kuya at Zina ang mga sasakyang ito, at pagkatapos kong makuha ang aking lisensya sa pagmamaneho, gagawin ko. Magmaneho ka na, sabi ni Fiona kay Selena. Zina, agad niya itong nilingon. Ulo at tumingin sa kabilang panig nang marinig ang mga salita ng kanyang ina. Tanging. Sa kanya napagtanto na si Zina Jackson, ang sinungaling na ito, ay namamasyal kasama niya. Kapatid sa garden sa kabilang side. Nagdilim ang mukha ni Selena sa isang iglap. Bakit siya nandito? Hindi mo ba sinabi kay Ben ang nangyari noong araw na iyon? Bakit hindi siya nakipaghiwalay sa kanya? Selena, alam mo kung gaano kamahal si Ben. Zina, sa tingin mo, posible bang humingi siya ng breakup? Bukod dito, ipinaliwanag na ni Zina na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Parehong beses na. Pinlano niya ang mga pagnanakaw ay para sa kanyang kawalang kabuluhan. Nagpakitang gilas siya sa harapan. Ang kanyang mga kainuman at na-eavesdrop ng kabilang partido sa isang session ng pag-inom. Sa katunayan, hindi niya sinimulan ang pakikipagtulungan sa iba. Party. Sagot ni Fiona sa alang-inang tono. Natigilan si Selena. Saglit. Paano ka maniniwala sa sinabi niya? Nagsalita siya. Nang mahanap niya ang boses niya. Di ba nagpaliwanag na si Faye na binigay si Zina? Isang bahagi pagkatapos ng mga pagnanakaw. Ang kanyang tunay na intensyon ay ang pera, ang pera ni Taylor. Nako, ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Fiona. Binaril niya si Selena A. Fiery glare and rebuke. Kung pera talaga ang habol niya, bakit siya? Kasama pa rin natin kapag hindi tayo mayaman at wala man lang. Hindi ba siya? Naging loyal ka ba sa kapatid mo palagi? At saka, hindi gusto ni Fane si Zina noong una. Hindi tayo lubos na makapaniwala sa sinabi niya sa atin, hindi ba? Gayunpaman, ganoon din ang sinabi sa amin ng mga motorbike robbers. Hindi kumbinsido si Selena. Sa opinyon ng kanyang ina, palagi niyang nararamdaman na may higit pa kay Zina kaysa kung ano ang kanyang ipaalam sa na hindi siya mabuting babae. Sa huli, may masama mangyayari kung patuloy siyang kasama ni Ben. Iyon ay upang i-frame siya. Matigas ang ulo, si Fiona ay pumanig pa rin kay Zina. Pabayaan mo na lang. Siguro. May mga paghihirap si Zina na hindi namin alam. Hindi tayo lubos na mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ng lahat, isang panig na salita ni Fane. Wala kami roon nang bumagsak ang lahat. Tama ba? Dahil mahal na mahal siya ng kapatid mo, hayaan mo na ang lahat ng nangyari. Ilibing ang nakaraan. Magpanggap na lang tayo na walang nangyari. Kung ikaw pa rin hindi nasisiyahan tungkol dito, lahat tayo ay magsasagawa ng karagdagang pag-iingat sa hinaharap at magmamasid. Para makita niya kung anong klaseng tao siya. Hindi mahanap ni Selena ang sarili. Upang sabihin ang anumang bagay pagkatapos nito. Dalawang beses silang ninakawan, ngunit hinayaan pa rin nila. Ang bagay ay pumunta. Gayunpaman, dahil kinuha ng kanyang ina ang panig ni Zina at siya. Hindi ka pani-pani walang pagmamahal ng nakababatang kapatid para kay Zina, kaya lang pumayag ni Selena. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.